Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa akhtarana fi hadzal dinil hanif. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilayh. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih. Wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa' wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal muttaqin wa minal mukhlisin wa minal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ayyuhal ahibbatu fillah, nahmadullaha subhanahu wa ta'ala في نعمة أكبر النعمة التي أنعم علينا ألا هو هذا الدين الإسلام. فلذلك ندعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يثبتنا في هذا الدين، لأن هذا هو الفوز في الدنيا وهذا هو طريقة النجاح في الدنيا. فلذلك نحن نجتمع وشارك معنا في هذا الوقت القصير أن نتناول سويا في أحد القصة التي وردت في زمان قبل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. My dear respected brothers in Islam and to all our viewers, Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the great blessings that He bestowed on us. This is indeed the great blessings that Allah subhanahu wa ta'ala guided us into Islam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to firm our faith and make us steadfast and to forgive our sins until insha'Allah the rest of our life we worship Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. This is the religion of truth. This is the religion that Allah will accept in the day of judgment. And this is the religion of all the prophets of Allah. That is why today, inshallah, we will be listening to one of the stories in the Quran that was narrated to us and told to us in the Quran, the story of a prophet before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, nung nakaraang linggo, doon sa mga nag-text, sabi nila, Ustad, maraming salamat sa mga payo at mga paalaala at sa mga kwento tungkol sa mga propeta. Sa totoo lang mga kapatid, Sheikh Ali Janaban at saka si Adam, Brother Adam, nandito ba yun? At saka si Sudais. Alhamdulillah, dahil kahit papano mga kapatid, ay ngayon ako'y natutuwa dahil halos magkakalahati na tayo dito. So matatapos na pala na natin, inshallah bigyan pa tayo ng Allah ng buhay para matapos natin ang mga kwento sa mga propeta. Kasi daw marami pa pala silang mga propeta o sa ibang mga kamusliman na nanarinig ng Latin yung kay propeta Adam, yung kay propeta Nuh, kay propeta Muhammad, pero yung mga ibang mga propeta, sabi nila, parang ngayon lang namin narinig sa buong buhay namin. Sabi ko, hindi, marami pang propeta na hindi pa nabanggit yan sa Quran. Pero in the Holy Quran, of course, we believe we have 25 prophets of Allah. At nangiba sila doon sa kanilang pandinig na nakuha natin nung last week patungkol sa mga LGBT community na ating nabanggit noon. At marami silang natutunan at maraming aral. At ito naman, ang mga kwento patungkol sa propeta, mga kapatid, ito ay nahnu nakusu alayka bil qisas hatta na'tadhira. Ito ay ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon tayo ng aral sa mga naganap sa kanila. At nakalimutan ko banggitin, sabi, ano nga ba yung mga ipinagbabawal pa sa mga kapanahunan ni Propeta Lut? Bago natin ito simulan, of course, ang mga ipinagbabawal doon, ayon sabi ng mga pantas, doon sa mga pinagagawa nila, di ba? Yung sila, inahadlangan nila yung mga daan, tinatanggalan nila ng karapatan yung mga tao na mga dayo, kinukuha yung mga ari-arihan, tinatakot sila, ginagamit nila ang kapwang lalaki, kapwa lalaki, lantaran, ang babae, kapwa babae. Kasama na rin po rito na hindi natin mga kapatid, ay ang mga
lalaki na nagbabakla-baklaan. Haram at ipinagbawal ng Islam. At ang mga babae na nagtutumboy-tumboy o nagiging lalaki na ini-imitate nila ang mga kalalakihan. Sa pamaraan ng mga pananalita, kilos, gawa o pananamit. Maski anong gawin mo na sabihin mo na para katuwahan lang, para masaya yung manunood. Mga kapatid, gusto ko banggitin sa inyo ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan nasabi ni Ibn Anas, rawahu hada fil hadal hadith fi Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat bin nisa bir rijal. Ano ang hadith dito na sinabi ni Propeta? Kinasuklaman at isinumpa ni Propeta Muhammad ang mga kalalakihan na gumagaya sa mga kababaihan at ang mga kababaihan na gumagaya sa mga kalalakihan. Sa isang riwaya sa hadith ni Nawawi, hindi lang si Propeta ang nagkasuklam, mismo ang Allah. La'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Ibig sabihin, ganun din na mismo ang Allah curses men those who imitate women and women those who imitate men. So we know nowadays this is one of the problems globally. May isang brother, sabi niya, Ustad, wallahi nung napanood ko yung video nyo, maiyak-iyak ako dahil hindi nyo ba alam, Ustad, ngayon ang pinopromote ng Netflix. Ha? Yung Netflix na yan, hindi ko alam kung sinong mayroong sa Netflix na yan, yung mga kabaklaan at katumbuyan ngayon. Kaya dito daw sa Saudi Arabia, kunti lang ang rate nila kasi alam ng iba. So, kawawa ang mga kamusliman, kawawa tayo, na mismo pala sa pamamamahay natin, pinopromote natin doon sa ating mga anak. Waliyaudubillah. Kasuklam-kuslam at kasuklam-suklam at kasidhi-sidhi ito, mga kapatid. Alhamdulillah, gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pamayanan, ang ating mga anak at ang mga kamusliman, at ilayo tayo ng Allah sa malaking pagsubok na fitna ito sa atin. At ngayon, mga kapatid, insya-Allah, dadako tayo ngayon sa isang kwento patungkol kay Propeta Shu'aib. Si Propeta Shu'aib alayhi salatu wassalam ay siya ang propeta pagkatapos lumisan ni Propeta Lut. At may khilaf dito ang mga pantas. Sinabi nila ay bago si Propeta Musa alayhi salatu wassalam. Pero bago natin tukunin, sino sa akala nyo si Propeta Shu'aib sa Biblia o sa mga Kristiyano? Kayo, dati mga Kristiyano noon. Ngayon, sa palagay nyo, sino kaya si Propeta Shu'aib? Ha? Huwag nyo muna yan tignan sa Google dahil ang totoo lang ito ay sa Biblia ay wala daw o hindi kinuwento. Kulang ito sa Biblia. Pero may nabanggit na iba na ito daw si Propeta Jeruth. Narinig ba? Jethro. Si Propeta Jethro. Narinig nyo? Oh, ngayon nyo lang pala maririnig. So maganda yan dahil magkakasabay-sabay tayo na gusto nating matuklasan. At ano ba ang nangyari kay Propeta Shu'aib o si Jeruth? Mga kapatid, Qissatu Shu'aib alayhi salatu wassalam, kana hunaka nabiyyun karim ismuhu Shu'aib alayhi salam wa kana ya'ish fi ardi ismuha Madyan. Itong si Shu'aib na isang propeta na mapagbigay, na ang kanyang pangalan ay si Shu'aib o si Jeruth, sino man yun, at si Jethro na siya ay naninirahan sa lugar na lupain na kung tawaging Madyan. At of course, narinig na natin ang Madyan. Maraming beses na natin na narinig yan, pati ang Madyan sa Quran.
Shu'aib alayhi salatu wasalam min dhurriyyati Madyan ahadu awladi Ibrahim. So si Propeta Ibrahim, may isa sa kanyang mga anak-anak ay si Madyan, na ito ay dito nanggaling ang lahi ni Shu'aib. Wa ummuhu bintu Lut alayhi salatu wasalam. Nabanggit natin last week si Propeta Lut may 3 anak na lahat babae, o yung iba sinabi 2 ang kanyang anak. Isa sa mga kanyang anak, nagkaanak ito, at ang kanyang anak ay si Propeta Shu'aib. So ibig sabihin, si Propeta Lut ay apo niya itong si Shu'aib. Tama ba ako sa aking pag-unawa o mali? Nagkakaisa tayo dyan. Waqad kanat ba'athahu ba'da Lut, at siya ay naging propeta na itinalaga pagkatapos ni Propeta Lut. Dalil sa Quran, wa ma qawmu Lutin minkum biba'id. Ano nga ba si Propeta Lut sa inyo, na maliban siya ito ay hindi siya malayo sa inyo, hindi nagkalayo rito. Waqila risalatu Musa, sabi ng iba ng mga pantas, hindi, ito yung kay Musa alayhi salatu wasalam. Lianna Allah Ta'ala lamma dhakara Nuhan, thumma Hudan, thumma Salihan, thumma Lut, thumma Shu'aiban, wa aqaba dhalika biqawlihi Ta'ala, thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ih. Yun ang dalil ng iba. Wa fadalla ala na Shu'aiba kana min qabli zamani Musa. So ibig sabihin, hindi nagkalayo dahil ito raw si Propeta Shu'aib ay siya ay sumunod doon sa pagkatapos ni Lut. At of course, ang kwento dito kay Propeta Musa ay bago pa ito naganap, ay naganap na at nangyari kay Propeta Shu'aib. Sa madaling salita, kung kukunin natin ang lineage o ang ating kasaysayan, tama na ang totoo ay nauna si Shu'aib kaysa kay Musa. Bakit? Dahil sinasabi nila ng mga pantas na si Propeta Musa alayhi salatu wasalam ay napangasawa niya ang isa sa mga anak ni Propeta Shu'aib. Di ba? Nakuha na natin yan nung una, hindi pa natin ito nakuha yung tungkol kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Tatalakayan pa natin yan, at isa pa rin yan sa pinakamarami at magandang aral na mapupulot natin sa kwento kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Wa kana ahlu Madyana qauman Arabiyan yaskununa bi madinati Madyan. Itong mga pamayanan ni Propeta Shu'aib ay sila ay mga Arabo. Nakuha natin nung una, mga kapatid, na sa mga propeta ang mga Arabo ay 4. Si Shu'aib, si Hud, si Saleh, at si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sila yung mga itinalaga ng mga propeta na galing sa angkan ng mga Arabo. Allati hiya qaribatun min ardi Ma'an min atrafi Syam, at dito pa rin ito naganap sa lugar ng Syam. Saan itong Syam? Saan? Sa Syria ngayon. Kung tawagin, isa lang yan, bro, itong Syria ngayon. Kasi ang Syam na sinasabi, Syam ay 4 na mga bansa na binubuo. Ng Syria, ng Lebanon, Palestine, at saka Jordan. Yan, mashallah. Hada, Ardu Syam. At maraming magaganap dyan, mga kapatid. Bago pa ang pagkasira ng mundo, marami nang magaganap. At nagsimula na nga itong mga nagaganap ng mga digmaan dito sa Syam. At dyan din bababa si Propeta Isa alayhi afdalus salatu wasalam. Mimma yali nahiyatun bil Hijazi qariban min bahirati bahiratun qaum Lut. Dito ito naganap doon sa kapamayanan ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam. Hindi lang ito nagkalayo. Yung sinasabi natin na Bahrul Mayyit, the Dead Sea, ngayon na makikita natin kung bakit sabi nila ay yung may nagtanong, Ustad, saan ba yung Dead Sea na yan? At yan ba ang parusa sa mga pamayanan ni Propeta Lut? Oo, sa madaling salita. At ito ay napakamalaking sinyales at malaking tanda sa ating lahat na ang bakas na nangyari dito sa kaparusahan ni Propeta Lut ay ito, makikita pa rin itong sinasabing Dead Sea. Isipin nyo, ang Dead Sea, napakalalim pala yan, bro.
At ang Dead Sea na yan, mula doon sa isa lang daw, sabi ng mga pantas, isang pakpak lang na itinaas ang kalupaan ng Sodom at itinaas sa taas ang mga aso, ang mga manok, ang kanilang tilaok at ang kanilang pag-iyak ay narinig ng mga anghel. At ito ay ibinaba at ito'y lumalim masyado sa kalupaan ng Sodom, sa Sodomy, that is between Palestine and Jordan. Makikita mo lahat ng anong uri ng mga living things, isdaman, dahon, o anuman, walang nabubuhay dyan. Sa tindi ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naging suwail at hindi sumunod at nagtaksil sa kanyang reliyon. Dito kay Propeta Shuaib, ano naman ang mga kagawaan ng mga ito? Palagay nyo. Mga kapatid, pag tinitignan ko o aking minamasdan, pwede ba yun? Minamasdan? Hindi pinamasdan. Pag iniisip o aking ninilay-nilay, ang mga naunang mga propeta, may mga kaganapan na mga parusa na espesifiko na nangyayari sa kanilang mga tao. Halos ang karamihan ng mga propeta na dumarating ang mga pagsubok at mga matinding, masiding mga parusa ay dahil sa pagtatambal sa Allah ng kanilang pamayanan. Kaya bagat ang lahat ng mga propeta nagkaisa, alos lahat sila, ang kanilang dakwa ay tauhid. Sumamba, maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Yun lang yun. Bukod pa doon, may mga kaganapan na nangyayari na ginagawa ng mga tauhan ng mga bawat propeta. At kung titignan natin at mamasdan natin at iisipin natin, itong mga ito na naganap na ginagawa nila, ito ngayon ang pangkasalukuyang nagaganap at magaganap pa hanggang sa dumating ang huling mga oras. Saan ibig sabihin yan? Yahya? Traveler? History repeats itself. Anong nangyari dito at mga gawain ni Propeta Shuaib at ang kanyang kapanauhan? Wa kana ahlu Madyan kuffaran. Ang mga tao ng Madyan, sila ay mapaghimagsik sa Allah at hindi sumusunod sa Allah. Sumasamba ng ibang mga ribulto, pero itong mga tao, hindi ribulto ang kanilang sinasamba. Pakinggan ninyo. Mga gawain nila, وَيَقْتَعُونَ السَّبِيلِ وَيُخَوِّفُونَ الْمَارَةَ. Sila, ang mga daan ay inaharangan din nila. Nagmana sila palibasa dun sa mga panauhan ni Propeta Lut. Kung sino yung darating, minamanmanan nila, pinapatay o kinukuha ang kanilang mga ari-arian. Wayukhawwifuna, at tinatakot nila ang mga tao na dumadaan sa kanila. Ayaw na ayaw nila na may dumarating sa kanila. Waliyaudu billah, masaklap ito. Mayroon akong kilalang lugar na hindi mapundahan dahil hindi ka makadaan dahil natatakot ang mga taong dumadaan doon. Dadaan ka lang bro, hindi ka pupunta doon sa syudad na yun. Hindi ka makadaan doon dahil ang mga tao doon, inuhold up ang mga tao. So ito pala yung kanilang mga kalahi. Waliyaudu billah. Wa ya'buduna al-aikata. Ang sinasamba ng mga ito ay sumasamba ng mga puno, mga kahoy. Al-aikata wahiya sajaratun min al-aika hawlaha ghaydatun multafatun biha. Isang uri ng punong kahoy na napakalaki, na napakamaraming uri, napapalibutan ito ng mga dahon at nakakamangha at nakakakilabot o gustong-gusto mo tignan. Meron ako napanood nung akong bata, isang punong kahoy na ginagawa nilang family tree. At doon sila nagsusumamo, doon sila humihiling. Kasi may mga engkanto, may mga anong gusto nila, bigyan mo kami ng pera, dumarating yung pera. Yan. Itong mga to, nililin lang sila ng aika. Itong sinasabing isang punong kahoy na sinasamba ng mga tao ng pamayanan ni Shuaib alayhi salatu wasalam. Wa kanu min aswa'in nasi mu'amala.
Sila daw ang pinakamasidhi na pinakamasidhing pag-uugali ng mga tao sa kanilang pakikitungo sa kahit sino. Ano tawag doon sa Tagalog? Tagalog na yun, Ustad. Pero may tawag doon, di ba? Yung tao na makatotohanan ba sa sinasabi, o nililinlang ka, o niloloko ka niya, o dinadaya ka niya, at pinakapangit ang kanilang mga pag-uugali sa kahit sino, lalong-lalo na sa kahit anong uri ng transaksyon. Tingnan yan, anong mga gawain nila. Ang gawain nila, wakanu min aswa'in nas, yabkhasuna al-mikyal wal mizan. Dahil sila, isa sa kanilang mga gawain, ang mga pamayanan na ito, ay sila ay nagkukulang sila sa mga sukat-sukatan. Halimbawa, bibili ka sa kanila ng tela, yung tela ng 1 yarda, gagawin nilang kalahati. Yabkhasuna al-mikyal wal mizan. At pag may mga timbangan sila, dinadaya nila ang mga tao na sabi nila, 1 kilo yan. Tingnan nyo, 1 kilo. Yun pala doon naka-adjust. Ngayon, meron na yan, Ustad. May nakita ako, Ustad. Huwag mo na sa akin sabihin. Ako rin, meron din ako nakita. وَيُطَفَّفُونَ فِيهِمَا. At ito ang kanilang gusto. Ito ang kanilang kabuhayan. Walang makakapagpigil sa kanila. Maski haram, gagawin nila. Dahil dito kami nabubuhay. At kung hindi namin ito mabubuhay, o hindi namin ito gagawin, hindi kami tutubo. Hindi kami yayaman. Hindi lalago ang aming mga kabuhayan, Abdullah. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin dun sila umaasa sa pagdadaya at paglililang sa kanilang kapwa-tao. وَيَقْتَعُونَ الطَّرِيقَ وَيُخَفِّفُونَ الْمَارَ وَيُرْحِبُونَهُمْ. At sila, ang mga daan, upama kasi sa maranaw na mga tulisan. Di ka pa ko kitsa gito ay ngadiran, nga pumunong kanwiran. Na panguan niran sa mga bulawan nyo. Na pangangalak ang kanwiran pa. Huwag kayo dadaan dito, ha? Uli kaya, yung maliit na manok namatay, nasagasaan, sa pagbilis mo, hindi mo alam eh. Minsan nangyari yun, di ba? Hindi mo sinasadya. Pag namatay yun, baril sila doon agad. Brrr! Pag baril, para. Sasabihin na, hindi kayo makaalis. Magkano yan? 20 mil. Bakit 20 mil? Kasi kung mabubuhay pa yan, manganganak pa yan, magkakaapo pa yan, mga apo-apo, babayaran yan lahat. Mayroon yan, Ustad? Wallahi, meron. Mayroon din sa inyo. So, hindi lang pala kami. Kayo rin pala. Hindi tayo talo. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, wali'udhu billah. At ito ang ginagawa nila. At tinatakot nila ang mga tao. Bro, huwag kayo punta dyan. Bakit? Pag pumasok ka dyan, hindi ka makalabas dyan ng buhay. Nasaksiyan ko yan nung ako'y bata pa. Mga kapatid, Allahumma musta'an. فَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ شُعَيْبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ فَدَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. At itinalaga at sinugo sa kanila ang propeta na ang pangalan niya ay si Shuaib. Bakit? Para sabihin sa mga tao na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Huwag magtambal sa Kanya. Huwag kayong magpalinlang dyan sa dahon na yan na ay ka, o ang sinasabing malaking punong kahoy na yan, o ang sinasabi nila ngayon na nunok. Nakanugog mo nunok, bay? Kinsay Bisaya diri, ang butong sa nunok. Nunok na sa mga maranaw yan. Ha? Pagiti? Balete Drive. Alam ko Balete Drive. Balete Drive. Napanood nyo yung Shake, Rattle, and Roll? Balete Drive. Aywan ko, natatandaan ko lang yun. Pero tawag doon Balete. May nakita kayong balete na puno? Ang totoo, may mga punong kahoy
na may mga masamang espiritu. Akasya. Hoy, punong national tree yun sa Pilipinas. May mga puno na napakalaking mga puno na maraming mga engkanto doon, na masasamang engkanto. At yung mga tao na walang paniniwala sa Diyos o wala sa kanila ang Islam, natatakot sila sa mga punong yun. At sila'y nag-aalay sa mga punong yun. At sila'y nagsusumamo. At sila ay nagbibigay pugay. Katulad ngayon, huwag na tayo magpalayo. Meron yan dyan sa amin, Ustad. Meron din sa inyo, puntahan mo. Pukpukin mo yung ano na yun, yung balete na yan, drive na yan. Ya Allah, wa nahahum an tu'ati hadhihi al-afa'il al-qabiha min bakhsin nasi asya'ahum wa ikhafatihim lahum wa a'malihim su'u a'malihim. At si Propeta Shuaib nagsabi sa mga tao, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, iwanan ng anumang dahon na yan na kinatatakutan nyo na balete na yan, at dapat nyong malaman na may tunay na Diyos na nag-iisa. Palagay nyo mga kapatid. Ang sabi dito, hindi umuna si Propeta Shuaib na siya ay nagturo sa mga tao na huwag kayong magtulisan, huwag kayong manakot, mag-ayos kayo sa inyong makikipagtindahan, sa inyong kabuhayan, tamang kilo, gantang, at saka yung mga pagsukat-sukat. Hindi yun ang unang sinabi sa kanya, sa kanila. Ang unang sinabi niya sa mga tao, O abudullah, Rabbi wa Rabbakum, sambahin ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Lahat sila ng mga propeta at siya, ito si Shuaib, itinuro sa kanila ay tauhid. Palagay nyo, bakit tauhid at itinuro yun? Yung mga ginagawa nilang mga karumal-dumal na mga kasalanan sa kanilang mga kabuhayan. Ha? Bakit? Dahil pagtatambal ba yun sa Allah na ikaw ay gumagawa doon sa mga ilang yarda bibilin mo ining susukatin. Ito tama na. Yun pala na yung test measure niya na nakaputol na doon. At saka, wallahi, meron din akong alam doon sa amin, bago ka pa magsalita bro, yung gantang nila, yung gantang niya na doon sa, hindi pa naman gitna, doon pa sa kilalim, mayroon pang nandun. So, ibig sabihin, dapat linisin yun, di ba? Kasi, kilalim makasutaw. Ibig sabihin, nilililang mo, niluloko mo yung tao. At huwag na kayong lumayo. Katulad yan, Ustad, sa mga nakikita natin ngayon na nagtitinda sila ng kamatis, nilalagyan ng mga tubig at mayroon pang pakintab-kintab. Kukunin mo, akala mo totoo, apple, saging, doon sa ilalim, nabulok na. Anong pagkaiba ito ng yun? Sim-sim, sawa-sawa. Walang pinagkaiba dahil pandaraya sa mga tao. Mga kapatid, hindi ba natin katatakutan ang araw ng paghukom? Saan ka kukuha at bibili at ibabayad mo doon sa tao na lilinlang mo? Dito, pwede mo pang sabihin, bro, sorry, dati alam mo, nagtitinda ka sa akin, bumili ka sa akin, pero nagkamali ako at nalinlang kita. Pwede ka mag-sorry. Doon sa araw ng paghukom. Kaya mo yung sabihin sa isang tao? Sasabihin niya sa'yo, lagot ka ngayon. Pagbabayaran mo yan. Kasi ako hindi ko rin alam kung tatanggapin ako sa paraiso para yung mabuti mong gawain mapunta sa akin. Ngayon, ang araw ng pagbabayad. Yan, ang nangyari. Anong sinasabi mo kanina, bro? Nakalimutan mo na? Di ba nandun sa yung wailul mutaffifin? Yan. Wailul lil mutaffifin. Yung mga kasawiang palad, ang mga taong mandaraya sa kanilang mga kiluhan, mga gantangan at ang kanilang pagsusukat-sukat sa mga sukatan nila, na nagdaraya sila. Meron yan sa Quran. Suratul Mutaffifin yan. Ala wahiya qadiyatu tauhid wal aqida lianna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ito ang kasagutan doon, bro. Bakit? Dahil ang mga taong ito, unang dapat sabihin sa kanila ay ang aqida. Aqida na tama, ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Bakit? Lianna yaghfiru dhunuba jami'a. Dahil kahit lahat ng anumang kasalanan mo ay pwede kang patawarin ng Allah.
Huwag ka lang magtambal sa Allah. Mauuna ang tauhid. Dahil pag tinanggap ito ng isang tao, unang susunod sa kanya ay iiwanan niya ang anumang gawain na ito ay hindi kaaya-aya sa kanyang Panginoon. Magsasabi ka sa kanya na, oy, iwanan mo yan. Targan ka yan. Bawal yan. Bakit bawal? Dapat ang magpapabawal sa iyo ang aking Panginoon. Kung ipinagbawal ng Allah, tatanggapin ko. Pero kung ikaw lang, tao, bakit ikaw? Hindi ka rin nagdaya. Parehas lang tayo, nalalahat magdaya. Turuan mo muna sarili mo. Yan. So hindi. Ang magbibigay ng direksyon sa buhay ng isang tao ay ang kanyang pagkatakot sa Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ لَابُدَّ أَنْ يَنْقَذَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ. At una ay dapat sila ay tanggalin, ilayo sa mga pagtatambal sa Allah. Awalan thumma yantaqilu ila marhalatin ukhra. At para sila lumipat sa bagong buhay na paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. At ito nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Wallahi mga kapatid, this verse, this ayah, always repeated in the Holy Quran. At banggitin sa kanila, o wa ila Madyan, sa lugar ng Madyan, na kung saan dito nabubuhay ang pamayanan ni Propeta Shuaib. Wa akhahum Shuaib, na ang kanilang kapatiran na nandoon si Shuaib. Qala ya qawmi, sinabi niya, o aking mga pamayanan, aking mga tao, aking mga kamag-anak, o kayong mga tao, o abudullah, sambahin ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Malakum min ilahin ghayru, walang Diyos na maliban sa Kanya. At totoo na walang Diyos maliban sa Allah. Ang sino mang sinasamba ngayon, hayop, tao, anghel, bato, anuman yan, lahat yan ay hindi mga Diyos. Mga peking Diyos ang mga yan. Dahil yan ay nilikha lamang yan. Ang tunay na Diyos ay yung walang lumikha sa Kanya. At siya ang Allah na walang lumikha sa Kanya dahil siya ang lumikha. Paano mo sasambahin ang katulad mong nilikha? Wadifatul risalatul anbiya an ya'budan an yu'awwidu nasa lillahi azza wa jal. Dahil ang trabaho at gawain ng mga propeta, bro, ay ang sabihin sa mga tao na umiwas kayo at lumayo sa mga uri ng mga pagtatambal sa mga iba't ibang uri ng mga Diyos-Diyosan. Wa hakada da'watu Shu'aib alayhi afdalu salatu wassalam. Dahil mga kapatid, wa kana Shu'aib yudahu lahum annahu la yuridu wara'a da'watihim malan wala jahan wala dinaran wala ay shay min gharadid dunya. Si Propeta Shu'aib, wala siyang hinangad sa mga tao maliban sasabihin sa kanila na sumamba sa nag-iisang Diyos at hindi ako naghahangad sa inyo na bigyan ako ng pabuya, regalo, pasalamatan ako o anuman. Ang akin lang ay sabihin sa inyo, katakutan ng Allah, sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. At yan ang lahat ng mga da'wa ng mga propeta. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kadzaba ashabul aikatil mursalin, pinasinungalingan ng mga pamayanan ng mga tao na sila ay sumasamba ng punong kahoy na ito noong ipinadala namin ang aming propeta. Idh qala lahum Shu'aibu ala tattaqun, at noong sabihin sa kanila ni Shu'aib sa mga taong ito, hindi niyo ba katatakutan ika ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pinaggagawa ninyo? Inni lakum rasulun amin, katotohanan ako sa inyo ay bilang isang sugo na makatotohanan sa inyo, hindi mapanlin lang sa inyo. Wala akong hinahangad sa inyo, pera ninyo, kapangyarihan ninyo, anumang bagay meron kayon, khaliwali hada lakum. Ang sa akin lang, katakutan ninyo ang Allah at sambahin ang tunay na nag-iisang Diyos. Fattaqullaha wa ati'un, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at sundin ninyo. Bro, ano ito? Kung ako, ikaw, sino sa atin na nakikinig at hindi matakutin sa Allah, wallahi walang silbi ang pagiging Muslim natin. Ito ang aral dito.
Muslim ka, hindi ka rin matakutin si Allah, sinusuway mo ang Allah, nagdaraya ka sa mga tao, kinukuha mo ang hindi sa'yo, inaangkin mo ang hindi sa'yo, nililibak mo ang tao, lahat ng anumang uri ng kasalanan, itong ginagawa natin na halimbawa, patuloy-patuloy at hindi nakahadlang sa'yo ang takot ng Diyos, pagkatakot sa Allah, inda ma fi faida, bas kalam gir-gir katir. Inni lakum rasulun amin. Ako sa inyo ay sugo na makatotohanan. Fattaqullaha wa ati'un. Sambahin ninyo at katakutan ninyo ang Allah at sundin ninyo. Wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Allahu akbar, ij'alna min haula. Allahumma amin. Mag-amin kayo mga kapatid. Sabi niya, wala akong tinatanong sa inyo na pabor. Wala akong hangarin sa inyo dahil ang hangarin ko, ang gusto ko, ang layunin ko ay ang gantimpala ng aking tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos ng sanlibutan. Wa hakada ad-da'iya, hakada al-ulama, hakada al-muslim, al-mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala, annahu yad'u lillahi subhanahu wa ta'ala, annahu yaf'al lil khair lillahi subhanahu wa ta'ala. Yan ang isang dapat na Muslim, ang isang ulama, ang isang ustad, ang isang sheikh, ang isang tunay na makatotohanan na Muslim, gumagawa ng kabutihan, tumutulong sa kapwa na wala siyang iniisip na kapalit sa mga tao. Dahil ang kanyang hangarin ay ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan sa atin, huy, tulungan natin yan bro. Bakit? Pag tinulungan natin yan, sa darating na eleksyon, tambak ng buto natin. Kasi tinulungan natin yan. Pag hindi sila tumulong, sige, patayin natin sila. Diretso pa, no? Patayin natin sila. Mga walang utang na loob. Kinain nila ang pera natin, tapos hindi rin tayo binutuhan. Napakamasidi ang mga nangyayari. Kaya mga kapatid, sinabi dito, وَهَكَذَا يَجِبُ أَنَّ يَكُونَ كُلَّ دَاعٍ مُخْلِصًا لِلَّهِ لَا يُرِيدُ وَرَاءَ دَعْوَتِهِ شَيْئًا مِنْ حَتَمِ الدُّنْيَا. Ang isang tao na totoong Muslim, hindi siya naghahangad mga kapatid ng kapalit sa kapwa-tao. And this is what I always remind myself. I will love and serve my parents, my wife and my children, my relatives, my friends, everybody, only because I want the reward from Allah. Kasi kung ang tao rin na umaasa ka sa Kanya, hindi yun ang ikhlas. At magsisisi ka sa bandang uli. At ang tao din, lahat ibigay mo, lahat ipakain mo. Isang araw na nagluto ka na mapait. Grabe naman to. Akala niya sa atin, kumakain tayo na parang mga preso. Pinakain ka niya ng isang taon, bro, na lahat masasarap. Isang araw lang na nawala yung asukal, gikawat sa kawatan. Pinakain sa iyo, hindi niya nagustuhan, sinisisi ka na niya. Tignan mo ang tao, ganyan yun eh. Lahat ibigay mo, bro. Pagsilbihan mo, lahat. Pero isang pagkakamali mo, nawala na ang lahat. Piyatayat tadmanso sanggibuarano na tiga mga marano. Gikaon sa isang hindi mo makalimutan yung 1,000 na mabuting gawain. Nawala na. Dahil lang sa isang pagkakamali mo. Sino yun? Tao. Sino yun? Ako, ikaw, maaari minsan. Tayo yun. And we have to be honest with ourselves. Totoo yan mga kapatid. Kaya ang totoong sikreto sa paggawa ng kabutihan, wallahi maging ikhlas ka. Dahil pag naging ikhlas ka at totoo para sa Allah, hindi ka magsisisi. Sa mga tao. Ano mang sabihin nila, okay lang. Kasi importante tumulong tayo para sa Allah. At hindi naman para talaga sa kanila. So para sa Allah. Kaya mga kapatid, ang turo dito ay ang sinasabing ang tauhid.
ang unang dapat ituro sa mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran patungkol sa mga pamayanan ni Shu'aib, wa awful kayla wa la takunu minal mukhsirin. At kayo ay magtimbang o kayo ay ayusin, ano ba tawag doon sa yung tela na pag wag kayong ayusin ninyo ang inyong pagsukat. Anong tamang term doon? Yung pag-ayos ng tamang pagsukat. Maging patas kayo, wag kayong maging madaya. Yun, madaya. Madaya yung hindi niya ibinibigay yung totoo. Mayroon ako, hindi ko makalimutan. Astaghfirullah. Oh, babo, ito tahiin mo ito. Sige, lagay mo na yan dyan. Ano ito, isang taod, susobrahan pa yan. Yun pala, minsan mayroon siyang ginugupit, tinitiran niya doon mayroon siyang gagawin na iba, ibibenta sa iba. Tapos sabi niya sa'yo, wala naman, kaya yan lang yung sa'yo. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi mga kapatid, maliwanag na parang panluloko at pagnanakaw sa tao. Wazinu bil qistatil mustaqim, at magtimbang kayo ng timbangan na makatotohanan, na matotoo. Diretso. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'taw fil ardi mufsidin. At huwag niyong kunin sa mga tao ang mayroon sa kanila. Kung ano yung karapatan mo, kung ano yung pagmamayari mo, huwag mong angkinin. Huwag mong kunin ang hindi sa'yo. Napakalaking pagbabayaran nito sa araw ng paghukom. Mga kapatid, wallahi, fattaqu da'watal madlum fa innahu laysa lahu bainallahi wa bainahu al-hijab yawmal qiyamah li'anna da'watahu mustajab. Katakutan ninyo ang panalangin ng mga taong naaapi. Dahil wallahi ang mga panalangin ng mga taong naaapi, ang kanilang panalangin dire-diretso na tinatanggap ng Allah. Kung naaapi at patuloy na inaapi ang ating mga kapatiran dito sa Gaza, sa Palestine, sa lahat ng mga lugar, sa Sudan, kahit saan lugar dito sa kabunduan, may oras din sila mga kapatid. Ang mga taong nag-angkin ng kanilang karapatan. Buhay ng Muslim, pagsubok, pahirap. Ang pagsubok at pahirap, biyaya sa kanila. Kapatawaran sa kanilang kasalanan, pag nagtiis, nagtimpi para sa Allah, gantimpala ay paraiso. Allahu Akbar. Aina tajid hada lil muslim al khalis. Ang totoong Muslim, na totoo, na ikhlas. Hindi yung kunting pagsubok lang na hinutan waray masuswa. Bakit itong nangyayari sa atin? Muslim man tayo, mananampalataya tayo, isyada. Ang hirap ng pagiging Muslim pala. Nag-Muslim ako, akala ko okay lang. Pero ito palang naging nangyari sa buhay ko. Nagka-litsi-litsi ang buhay ko. Wallahi bro, ayusin mo ang pananampalataya mo. Nagka-litsi-litsi ang buhay mo dahil ikaw ay hindi makatotohanan. Magmumuslim ka para sa Allah. Tatanggapin mo ang anumang pagsubok sa iyo ng Allah dahil ang kabayaran nito ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wala kad fatanna alladhina min qablihim. Akala ba ng mga tao sila ay basta na lang namin babaliwalain dahil sila ay naniwala? At hindi sila susubukan? Katotohanan, sinubukan namin ang mga nauna sa kanila. Tapos ikaw, kunting pagsubok lang, nawalan ka ng trabaho. La ilaha illallah. Lianna al-insan, lakad khalaqna al-insana fi kabad. Nilikha namin ng tao sa kabad, pahirap. Mga pagsubok. Kunting pagsubok lang, ganun, reklamo agad. Innal insana li rabbihim lakanud. Katotohanan ng tao sa kanyang Panginoon ay kanud. Kunting pagsubok lang at pahirap sa kanyang buhay, nagkakaroon na siya ng reklamo sa kanyang tagapaglikha. Nagkakaroon ng samang loob sa kanyang Panginoon. O nagsisisi siya sa anong ginawa niyang kabutihan. Para bagang gusto niyang may kabayaran ang ginusto niya na mabuti. Bro, maghangad ka sa akhirah, hindi ang mundong ito. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. O kayo na mga tao na may propeta na binigay sa inyo at naging matuwid.
huwag kayong muli na gumawa ng karahasan dito sa kalupaan na ito. Ang panlilinlang sa kapwa, pagkuha ng hindi sa'yo sa iyong kapwa, dahil napakalaking pagsubok at pagbabayaran ito sa araw ng paghukom. Fa'awful kayla wal mizan, mga kapatid, at kayo ay maging makatotohanan sa inyong mga gawain at kilos sa pakikipagkapwa-tao. Kala Ibni Abbas, kanu yaq'aduna ala turuqati al-mufaddala ila Shu'aib fayata'awwaduna min aradil maji'i ilayhi wa yasdunahu wa yaquluna innahu kadhab fala tadhhabu ilayhi alanahu dhalik wa kanat taf'alu Quraish ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ito ay ginawa rin ito sa kapanahunan ni Propeta Muhammad ng kanyang mga tao. Ang mga ibang mga tao, pumupunta sila kay Shu'aib. Dahil kilala nila, tanyag, mabuti ang kanyang mga turo, nagbibigay ng payo, gustong malaman ang kabutihan, o anuman. May mga tao na nakapalibot doon na ito yung mga pamayanan na mga masidhi at napakapangit ang kanilang mga pag-uugali, inaharangan ng mga tao. Oops! Wenro inta! Kalas! Mafiru! Shu'aib! Yahya! Wenro! Sabi mo, punta ko kay Shu'aib. Bro, wag ka dito punta. Innaw kadhab. Sinungaling yung matanda na yan. Huwag kayo umalis sa paniniwala na ipinag-iwanan sa atin ng ating mga magulang. Yan ang gusto nila at hanggang ngayon nangyayari dyan. Bro, mag-Muslim ka. Sister, ang problema na yung nanay ko, tatay ko, paano ko sila iiwan? Alhamdulillah bro, sa gabay sa iyo ng Allah sa Islam. Maging matatag ka, kapatid na, anong pangalan mo? Ha? Norman? Norman. Ngayon, pwede mong pangalan Nu'man. Masya Allah. Takbir! Kunting pagbabago. Yung pangalan muna, Norman, tanggalin na yung Norman kasi parang malapit siya, Noman. Gawin nating Nu'man. Isa yan na sahaba na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maganda ang kwento patungkol kay Nu'man alaihi salatu wasalam. Inda wastakbara, inadu wastakbara. Ang ginawa ng mga tao, nagmalaki sila. Hinaharangan nila ang sinumang maniniwala kay Propeta Shu'aib at sila ay nagsitaasan, naghambugan, nagmalaki at hindi naniniwala sa turo ni Shu'aib. Sabi dito, qalu ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una aw taf'alu fi amwalina ma nasha'u innaka la'antal alimur rashid. Tignan nito ang ginawa nila ng mga taong ito. Sinasabi nila sa kanilang propeta, o ikaw na Shu'aib, ang pagpapatira mo, pagdarasal mo, pagtuturo mo ng kabutihan ay palagay mo ay makakapagpigil sa amin sa pagsamba sa kung ano ang aming nakagisnan sa aming mga ninuno. Allahu Akbar, inahamon nila ang kanilang propeta. At ikaw magsasabi sa amin na magpapapigil sa amin na iwanan namin ang anumang uri ng aming mga paninda. Ayan, dumarating na yan dyan. Ay wa an tafa'ala fi amwalina ma nasha, ay an natruka bi an natruka tatifu kaila wal mizan. Sasabihin mo sa amin na tigilan namin itong pagkikilo-kilo namin ng kulang ang kilo at pagsusukat-sukat namin ng mga sukatan. Ito ang ipagbabawal mo sa amin at maniniwala kami sa iyong Panginoon na sinasamba mo. Inna salata fi muqtadiyatil aqida. Wallahi mga kapatid, bakit? Dahil ang inutos ko sa inyo maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, sumamba sa Kanya at ang inyong pagpapatira pa, dahil ito ang aqida, ito ang pundisyon, ito ang paniniwala at
makakapagpigil sa mga gawain ninyo na kasinhi-sindihi at hindi makatotohanan itong mga ginagawa ninyo. Ngayon, dumating na ang kanilang mga pagmamalaki at panliliit kay Propeta Shuaib. Una, nirespeto nila dahil kilala nila at galing siya sa magandang uri ng pamilya. Dahil ito nga ay anak ng babae ni Propeta Lut alayhi salatu wasalam. At apo siya ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. At ang kanyang tanyag at ang kanyang kabutihan. Pero dumating na sa sukdulan. Mga kapatid, tignan nyo dumarating sa sukdulan na pag napuno na, mawawala na ang respeto mo sa isang tao. Sa isang propeta. At dito na siya niliit. Pinagsabihan ng mga tao na huwag pumunta. At hindi ito pa bago sa atin mga kapatid. Sa Quran, nabanggit ito sa Suratul Anbiya, verse 41. Anong sinabi ng Allah? وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ Ya Muhammad, katotohanan ang mga nauna sa inyong mga propeta ay sinala ay minaliit at ininsulto ang mga nauna pa sa iyong mga propeta. Kaya dito rin sa Suratul Baqarah, 212 sa Suratul Baqarah, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Patungkol dito sa mga ginagawa ng mga kufar, sa panliliit sa mga propeta at sa mga mananampalataya, hindi na ito pabago, bro. Because this is already in the history. And the history repeats itself. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this in the Holy Quran. Zuyyina lilladhina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minalladhina amanu. Tignan niyo yan, sinabi ng Allah. Itinalaga namin sa mga tao na mga hindi mananampalataya sa Allah ang kagandahan ng mundo na dito sila nalilinlang. Dito sila naaaliw. Ito ang gustong-gusto nila. Sino? Ang mga kufar. Hindi nila hangad ang araw ng paghukom. And we made to them the world attractive to the unbelievers. Tignan nyo ang sinabi ng Allah. Ang mundong ito mga kapatid, wallahi ito ang dapat mong malaman. Muslim na nakikinig ngayon. Isipin mo ang mundong ito, hindi ang layunin mo. Anong layunin natin dito sa mundo? Nu'man, Masya Allah, kumusta ka bro? Anong layunin mo ngayon sa pagiging Muslim mo? At ang iyong layunin ay ang matagumpay sa araw ng paghukom. Kung pwedeng magtagumpay dito sa mundo, okay lang. Pwede, alhamdulillah. Gusto natin lagi magtagumpay. Kung hindi ka magtagumpay, khaliwali. Okay, importante tagumpay sa araw ng paghukom. Maraming gusto niya dito sa mundo na magtagumpay hanggang nagtigulang, namatay, nagkasakit, hindi pa rin nagtagumpay. Tapos na ang lahat sa iyo, kapatid. Nakasukat na ang lahat. Ha? Pero ang hangad mo ay ang araw ng paghukom. Zuyina lilladhina kafarul hayatud dunya. Itinalaga namin sa mga hindi mananampalataya sa Allah na ginawa sa kanila na ang mundong ito ay ang kanilang gustong-gusto. Ang kanilang hangad. Uy, gusto ko ng marami ng ganyan. Gusto ko ng building, pera, hanggat lahat-lahat. Hanggat masakit na siya, bro, na wala na pala ang lahat sa akin. Ililibing ka na wala na. Walladina, sila, ang mga ito, ay sila ay nanliliit sa mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ngayon, Brother Norman, pagbalik mo sa Pilipinas, pagbalik mo sa mga kaibigan mo, uy, Norman, katong ngalan mo, Norman, karon daw, ngalan mo, Norman. Bakit ka nag-Muslim? Ganahan ba ka mag-asawang upat? Yan. Yan ang mga tukso na sasabi nila sa'yo. Asawa mo, sige, mag-asawa ka na dyan. Hindi ka na niya kakausapin. Mga pagsubok na darating sa yan, mga kapatid. Asahan natin ang mga pagsubok na ito. At ang panliliit. Wallahi, may isang balik Islam na minsan naiyak-iyak ako dun sa kwento niya. Ustad, ako lang kasi ang Muslim sa buong pamilya namin. Sa buong village ng aming bahay. Nag-aayuno ako, gigising ako ng alas 3 ng madaling araw. Ako lang mag-isa. Minsan yung lola ko tiniting, ano ba itong ginagawa mo, anak? Ano ba ang nangyari sa buhay mo? Inay, lola, Muslim na po ako. Wala. Ang Islam sa kanila ay sarado.
Hindi bukas sa kanilang puso. Pero Ustad, wallahi, pag binuksan ng Allah ang puso mo sa Islam, walang makakahadlang. At walang makakapagpigil. At ipaglalaban ko ang Islam hanggang mamatay ako na dito sa Islam at yan ang hiniling ko sa Allah. Nagtutuwad-tuwad ako, nagsasamba ako, hindi ako makasamba doon, nagtatago ako doon sa silid ng kwarto ko. Kasi yung mga pamangkin ko, pinaglalaruan nila ko. Oh, nandun naman si Tito, nagtutuwad-tuwad. Ito ang ginagawa niya. Kumakain sila baboy, nandun si Mama Mary. Bro, wallahi mga kapatid, mahirap kaya ang buhay ng balik Islam. Mahirap, lalong-lalo na kung hindi siya nire-respeto ng kanyang pamilya. Kaya saludo ako sa mga balik Islam na totoo, na makatotohanan, na patuloy na nagtitimpi para sa Allah. Wallahi mga kapatid, huwag natin liitin ang kahit sino sa atin. Gawin mo lang at tuloy mo ang mga kung ano ang para sa iyo sa iyong buhay. Bilang ito, malapit na tayo, panghuli mga kapatid, anong dumating na mga parusa? Ustad, yan ang inaantay ko. Ano bang nangyari na parusa dito sa mga nangyari dito sa kapanahunan ni Propeta Shuaib? Dahil dito sa kanilang patuloy na ginagawa, na ang kanilang ginagawa ay patuloy na sila ay ginagawa nila ang panglilinlang sa kapwa-tao at ang pagmamalabis ng mga sukat, ang pagkuha nila sa mga ari-arihan ng hindi nila pagmamay-ari, at ang pagtatambal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, dumating ang inaasahan na kung saan hinamon din nila ang kanilang propeta, "Atina bi'adhab." Kay Propeta Lut, ganun din sinabi nila, di ba? Propeta Lut, nasaan ang parusa ng iyong Panginoon? Sige, ipakita namin mo ngayon sa amin ang aming parusa. At ito rin nangyari dito sa kapanahunan ni Propeta Shuaib, ang matinding parusa. Wa ma huwa mashhadun nuzulul adab fakadzabuhu fa akhadnahum adhaba yawmin dhulla innahu kana adhaba yawmin azim. Dahil sa kanilang patuloy na pagsisinungaling sa kanilang propeta, at sila ay itinalaga namin sa kanila ang matinding parusa. Yawmudhulla, ang yawmudhulla ang dumating sa kanila ng mga parusa, mga kapatid, isang sa riwaya, dumating sa kanila na kung saan ay may narinig sila at hindi sila makalabas, mismo doon sa kanilang mga bahay, doon sila dinatnan ng kamatayan. Narinig nila o nakakita sila ng apoy at mismo sila, doon mismo sa paglabas sa anumang uri ng kanilang parusa, hindi na sila nakatakas. Doon palang tinamaan sila ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayata wa ma kana aktharuhum mu'minin. At ito ay kasama ito sa aming mga tanda na parusa sa ginawa namin sa mga taong ito na patuloy na sila ay nagtatambal sa Allah at hindi naniwala sa aming mga propeta na ang karamihan sa kanila ay hindi mananampalataya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. At katotohanan ng inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay na pinaka mapitagin at mahabagin sa mga tao. Walamma jaa amruna. Ito, noong dumating na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Hud, al-ayah 53 hanggang 59, sabi ng Allah, "Walamma jaa amruna najjayna Shu'aiba walladhina amanu ma'a birahmatin minna." At noong dumating na ang aming pag-uutos sa parusa sa mga taong ito na nangyari sa kay Shu'aib, iniligtas namin si Shu'aib, ang propeta na si Shu'aib. At yung mga kasama niya na naniwala kay Propeta Shuaib. Mula ito sa aming habag, sa inyong Panginoon. Wa akhadna alladhina dhalamu sayhata. Ito yung sayha. Isang uri na naman ito na parusa sa kanila. Ang sinasabi ng mga pantas, 2-3 uri ng parusa na tinamaan dito sa mga pamayanan ni Shuaib. At ang sinabi dito, wa akhadna alladhina dhalamu, at itong mga tao na naglinlang sa kanilang sarili na hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinarusahan namin na mismo narinig nila ang galing sa kalangitan. Fi diyarihim jathimin, at mismo sa kanilang bahay, sila doon ay nabawihan ng buhay sa kanilang mga pamayanan.
sa parusa na ipinarusa sa kanila. Kana lahum yaghnuna fiha ala bu'dal limadyana kama ba'datit Thamud. At ito ba ay hindi katulad ng parusa na nangyari din kay Thamud sa matinding parusa namin sa kanila? Mga kapatid, bilang panghuli sa mga kaganapan na nangyari dito kay Shuaib, ano ang durus alladhi nahnu nastafidu min hadhihi al-qissa? Anong mga aral na ating mapupulot dito sa mga aral dito? Una, أن الدين الإسلام لابد أن ينظم كل شؤون حياتنا من المعاملات والسلوكات والأخلاقيات والآداب لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ito ang totoo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga mananampalataya, pumasok kayo sa relihiyon ng Allah ng buong buo. Ang relihiyon ng Allah, hindi lang yung pagsamba sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos, kailangan din ipagbawal ang anumang ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbawal sa inyo ang inyong timbangan na maging makatotohanan, ang inyong mga sukatan na huwag kayong magdaya at huwag niyong kunin ang karapatan ng inyong kapwa-tao, huwag niyong takutin ang mga kapwa-tao, huwag kayong maging tulisan at mga kawatan. Ipinagbabawal yan ng Islam. At yun ang pagiging tunay ng Muslim. Pangalawa, إن الداعية صادق لابد أن يهتم في دعوته بالتوحيد والعقيدة. أولا لأن التوحيد هو الأصل الأصول هو الذي جاء به كل الأنبياء والرسل. At ang isang mangangaral sa Islam na totoo na makatotohanan, dapat lang na una na kanyang ituro sa mga taong tinuturuan niya ay ang tunay na pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos at tamang pananaw na akida na paninindigan sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat ng mga propeta, ang kanilang mga turo ay isa lang ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at sumunod at sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, yambagi alal muslimi idha ra'a munkaran an yughayyirahu walakin la budda an yakuna at-taghyir bihikmatin wa rahmatin hatta la yufsida aw la yufsidu min haythu yuridu ay yusliha. Wallahi, this is true. Para ito sa ating lahat. Dapat lang at marapat sa isang Muslim na pag may nakita siya na haram, na hindi niya gusto, na ito ay haram sa Islam, na ipinagbawal ng Allah at kanyang propeta, dapat din niya itong ipagbawal at sabihin sa mga tao, katakutan ninyong Allah, o aking asawa, o aking mga anak, aking mga magulang, kayo na pamayanan, haram yan at hindi yan kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, o di kaya pigilan ng kamay. Ngunit, ang pagpigil at pagsalita ay kailangan may dunong na mabuting pakikitungo sa kanila. Huwag dire-diretso. Bro, ikaw ngayon, Norman, nag-Muslim ka na, pag uli mo sa bahay mo, nakita mo yung mga barahala doon, kunin mo, tapon mo lahat. Sabi mo, Muslim na ako, respetuhin nyo ako, bawal yan. Bro, hindi yun ang approach. Manatili ka isang gabi, isang araw doon, kumain, inay, kumusta, alhamdulillah, nakita nila, oh, mashallah, ang ganda-ganda nga ng pakikitungo nito ha. Ano pang reliyon mo? Muslim po ako, inay. Yan, nakita nila may pagbabago na sa ugali, may pag-uugali sa pananalita. Dahil walang magpapabago sa tao maliban ng Allah. Ang sayo lang ay mamahagi at sabihin, magbigay ng pangaral. Ang Allah ang magpapabago sa tao. Pero paano tatanggapin ng iyong da'wah? Si Propeta Shuaib alayhi salatu wasalam, pinagsabihan siya ng lahat ng mga masasamang salita. Ilang taon na siya na nagturo, patuloy pa rin siya nagtuturo ng kabutihan at malumanay sa mga tao. Yan ang da'wah, bro. Wallahi. Meron akong nakita na nakikipagda'wah, nakikipagsabi ng mano, pumunta kayo doon, nakipagsagutan na, magsusuntukan na sila. Kristiyano yun, Muslim ka, makikipagsuntukan ka na dahil ikaw ay hindi ka magdadakwa doon. Khaliwali, bro, di ba? Atukrihunan nasa hatta yu'minu. Ikaw Muhammad, ikaw ba ay kamumuhian mo ang mga tao dahil hindi sila magmumuslim? Hindi. Maski hindi sila magmuslim, pamilya mo pa rin sila, tao pa rin sila, respetuhin mo pa rin sila. Iparating mo lang at mabuting pakikitungo sa kanila. Bakit? Anong dalil natin sa Quran, mga kapatid? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Hindi kailanman maniniwala ang isang tao maliban sa ito'y kapahitulutan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Pang-4, mga kapatid, anna da'wata insanan fardan an yuskhiraka minka wal yusarrifuka an da'watika fala tatalaffat litilka as-sukhriya. Itong sinabi natin. Magda'wa ka lang, marami kang mararanasan na ikaw ay naging Muslim, na maraming insulto sa mga tao, tuloy-tuloy mo lang yan. Hindi yan magpapabawa sa pananampalataya sa Allah kung ikaw ay totoo na Muslim. Dahil ang hangad mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, mga kapatid, yambaghi lil muslim wa da'iya as-sadiq an la yukhalifu qawluhu fi'lahu fala ya'muru qawmahu bil karam wa huwa bakhil wa la ya'muru bisidq wa huwa ghairu sadiq bal yambaghi an yakuna fi'luhu muwafiqan liqawlihi wa tilka hiya tarbiyatu bil qudwah. Correct. Ang isang tao na Muslim, kailangan kung ano ang turo mo sa mga tao ay siyang ikaw ang unang gagawa. Tama? Huwag kang magsabi sa mga tao, magbigay kayo ng pagkain. Tapos ikaw kuripot na hindi nagbibigay ng pagkain. Anta bakhil. Ha? Nagsasabi ka sa mga tao na yung mga tao, maging makatotohanan kayo. Magsalita kayo ng katotohanan. Pero ikaw itong sinungalin. Ano ba tawag dyan? Preach what you o teach what you preach, o preach what you teach. Hindi bilang buo ay action speaks louder than words. Yun ang sabi ng mga kano. Totoo yan, mga kapatid. Ang Islam, qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wal amalun bil jawari. Ang Islam ay totoong relihiyon na mapayapa, pagmamahal, respeto. Kailangan nandoon ang iyong dila at puso at mga gawain mo. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.